Teka, kunin ko yung 20. Pambili ko na halos to. Tinapin ng anak ko. Tataya ka? Hindi na. Ayaw mo, pala ka. Isa ikaw, tataya ka? Tataya. Ayaw mo din? Mga kababayan ko. Tete. Ha? Babawas ka na? Oo. Babawas ang kasalanan. Ah, di naman ito kasalanan eh. Marisay ka, taya ka? Ha? Ang dalawa. Taya dahil magkano? Ba ikaw? Wala ka na ng pera. Ganun talaga. Kailangan naman ang video pagkuhan, mataya ko. Ayaw mo, malalaman ko ano tatayahan mo. Tama ka. Para saan niya, kuya? Wala pa akong makulim ah. Yuck. Chocolate. Thank you. Melissa! Melissa! Wala tatao. Melissa! Ay, nasa labas. Ito yung trabaho ko, wala papataya. Konti pa nga, sabay. Oh, Melissa, Tera! 18.50. Ang pili ng ano yun, pagkain. 18.15 nga! Ano yung ano natin? Ano yung nakita natin? Pwede rin dinito. Sa notebook, sinulat namin kagabi. Ano yung tatama? Kung pag Melissa ka, hindi sa may ano yan. Pataya namin daw. Mandar mo, talagay ka na. Bakit may cameraman ka pa? Pamingay. Pwede ba yun? Lagyan mo ng camera. Eh. Wala namang kaming sinabi na pwedeng anuhan tayo ng camera. Kari talaga tanda ko kay Kari. Malapit sa may ano na yan. Babakuda? Oo, babakuran. Ayaw na nang mayari pa. Ibatay na. Sisikip na rin ang daigdig Ay, nila. oo. Hindi mo lang tinapay. Hi, Day! Uy! Wow, pumarinda mo na. Sir, Mamaya. Bibilin pa kami saan. May mari pabili po. Yakult nga po. Opo, isa. At saka tinapay. Diba lang sir? Isa ko. Kukunin ka sa bahay. At saka isa. Ay, answer na lang. Tiya ko yan, kukunin ka. Yan pala iyak na iyak kagabi. Nahapon na naman. Ay, wala to. Tapos ang ano yun. Dito ba yung bahay namin? Ay, tas. Dito po kami nagluluto ng negosyo ng asawa ko. Is. Hi, baby! Ay. Dali ah. Ha? Mababay ka, dali. Ano ka muna ikaw? basta mo na ka. Baby, huwag mo kagatin. Ay, nakantapon na. Baby, busin mo na yan. Liliguan na kita.
Oh, bilis eh. Okay na lang. Ha? Hindi ka nila bilis. Ha? Gusto mo lang. Bro. Ano yun? Tito yung yun? Ito po yung anak ko. 2 taon. Priscilla dyan pangalan niya. Kaya naman. Ligo. Ay, hindi. Hindi. Ay! Ito! Ligo nga! Umi, ano kumain? Dali, laro na dali. Dito ko dali, laro na dito. Dito na, bebe ko! Ikaw! Ligo na kasi! Dali, laro na. Dali, naliligo nga kasi. Ayaw maligo. Teka lang kasi, oh. Magpapahabol pa talaga eh. Hindi yan. Teka nga lang kasi. Naliligo nga kasi. Teka, mababasa ako. Teka lang, wala, sabunin mo ko. Dali, bubuhusan. Teka, dali, nga. Dito. Ay, isang ligo. Teka nga. Mami, dito ka, mami. Dito po kami natalaw. Dito po, sa taas. Isa na ang batang makulit. Hindi naglakad. Sinabi kong video ko, hindi ko nakausap pa. Kaya tinawag mo ako video ko. Tunay ko. Saan? Ako po si Rochelle, 25 years old. Magtatatlo na po yung anak ko. Buntis pa ako ngayon. 8 months na po ito. Malapit na po. Baka po next month, mga anak na po ako. Ngayon, nandito po kami sa tinitira namin. Pagka yung kababae namin, merong lutong pagkain, ay kain na din po kami pag wala po yung asawa ko. Ang ginagawa ko po araw-araw ay nagpapataya po ng weteng. Tapos yung inikita ko doon, depende lang po. Pag may patama, pag wala, edi nga. Konti lang po. Pero pagka may patama, doon lang po may bumabawi. Pero yun lang. Ang masaklap, pagka wala, mahirap. Sige po. Pag may po niya, baka po may bigyan.
Yung asawa ko po ay nagtitinda ng mais. Konti lang kinikita, pero okay na pangkain na araw-araw. Wala po siya ngayon kasi naglalako pa po siya ng mais eh. Magkano nga pala yung Rochelle, yung kinikita mo sa pagpapataya mo? Ano lang, pagka sa 100, may 5 piso lang kami. Pero pagka pag may patama sa piso, may 100 kami. Doon na kami bumabawi. Pero olas kapag araw-araw, minsan, talaga, wala talagang patama. 5 piso lang sa 100. Pag nakapagpataya po ko ng 1,000, yun, may 50 pesos. Yun, minsan, dinadagdag na pambili ng bigas. Yun. Sinabi kong video ko, yun ko naka-off pa. Parang tinawag na ako. Tunay ka. Hindi po. Tsaka kailangan ng bata, pagkain, Nasaan yung isang anak mo, Rochelle? nasa biyanan ko po, medyo hirap na kasi kaya doon muna namin pinalagi. Tapos, yun, pina-check up namin yun kasi may luslos po yung anak ko. Kaya pero pagka 7 taon, pagka ganun pa din yung niya, yung luslos niya, papaoperahan po namin. Medyo malaki din ang kailangan, pero titingnan pa namin kung kakayanin. Baka po next month or May, mga anak na po ako eh. Medyo hirap pa po makakayod sa paggamit ng bata. Naghahagilap pa kung pag nakapagpatama, tsaka makakabili. Pero pag wala ay medyo hirap pa po. Kung sakasakali makapagpatama, makakabili. Pero pag wala, ay di kulang pa talaga sa pagpapanak. Meron akong personal na kakilalang abogado dito sa Los Angeles, California at ganun din sa Pilipinas. Tinanong ko sila kung kinidnap nga ba talaga si Duterte ng mga pulis. Dahil yun ang pinapalabas ng mga kaanak, mga panatiko at ng mga politikong humahalik sa puwet ni Duterte. Ang sagot nila, hindi daw. Hindi daw kidnapping dahil may warrant of arrest. Ngayon, kung walang warrant of arrest, yun, kidnapping yun. May warrant of arrest eh. So Duterte needed to comply. Yang mga pro-Duterte, yang mga Duterte fanatics na yan, na palasimba, maka-Diyos at may takot kuno sa Diyos, ek-ek, pero pabor naman sa pagpatay ng walang due process, ay mga ipokrito at ipokrita. Hindi ba? Mahiya naman kayo. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Tandaan nyo mga katoto na ang terror law at NTF-ELCAC ay inestablished noong panahon ng rehimen ni Duterte. Ang mga opisyales ng NTF-ELCAC ay kilalang red taggers. According sa mga reports noong panahon ni Duterte, maraming mga dissidents, mga aktivista, mga rights defenders, mga land defenders, progressive leaders, union organizers, mga kritiko ni Duterte at mga mamamahayag ang hinaras, pinagbantaan at ikinulong. Marami sa kanila ay naglaho na parang bula at marami rin sa kanila ang pinatay ng walang laban.
As if the powerful politicians are being punished in the Philippines. Look at Imelda Marcos. The court did find her guilty and sentenced her to no less than 70 years in prison. Well, where is she? Is she in jail? Did she ever go to jail? No, never. Rodrigo Duterte has been sued many times. But what happened? Nothing. Nothing. Good thing that the ICC investigated his crimes against humanity. It's a good thing that he will face trials before the ICC. Ganito ang paulit-ulit na linya ng mga paid online trolls at ng mga panatiko ni Duterte. Naku, adik yan! Adik yan, kaya rapist yan at mamamatay tao yan. May stereotyping ano? May stereotyping na kapag gumagamit ng droga ang isang tao, automatic na rapist at mamamatay tao siya. Ang tanong ko sa inyo, lahat ba? Lahat ba? 100% ba na lahat ng gumagamit ng illegal na droga ay rapist at mamamatay tao? Alam ko na yung kagabi Ha? Kagabi, Wala kang alam. Wala kang alam. Meron. Meron ba? Babae din ako. Ito, konting almasal, bigay ng bigyan ng Mr. Don. Hindi na bisita eh. Bisita. Kain muna kami ng aking baby. Kutsara! Hindi mo na kahit baboy. Huwag yan! Kaya. Upoy ka po. Dito. Magkapan na. Galing ang tagbina, di ba? Ito nga, Ito nga. Kain. Kain mo kanin. Pupuro lang. Kumain ka kanin, puro lang pinakain mo. Kain na. Kumain kang kanin. Kain. Puro ulam.
Guys, ayun yung kamay. Yung bahay na pinuntahan namin doon kanina, nakalagay lang kami ng mga gamit namin kasi wala pa kami pang upa. Kaya dito muna kami nakikitulog sa taas. Nakikisama na lang muna. Pagka nagkapera kami, yun, gano kami sa upa ng bahay, makakaupa kami. Kaya dito muna kami nakitulog sa kaibigan ng asawa ko. Magkano ba ang upa ng bahay? 1.5 kasi, medyo mataas. Hindi katulad dati. Mataas na kasi ngayon. Kaya medyo hindi pa kaya kasi marami pang ginagastos. Eh, konti lang naman ang kita. Sakto lang sa pagkain namin araw-araw. Na maghapon. Kumain kang kanin! Yung mga magulang mo nga pala, Rochelle. Ano po? Yung mama ko nasa Maynila na namamasukan bilang kasambahay. Tapos yung ama ko bilang construction sa sa Rizal. Sa trabaho. Eh, asan yung mga kapatid mo? Yung kapatid ko nandyan malapit. Yung isa nag-aaral, yung isa may asawa na din. Doon siya nakatira ngayon sa kapatid kong isa. Bali, 3 lang kami magkakapatid. Yung isa 11 years old. Tapos yung isa ay 23 years old. Dito kayo natutulog mag-ina. Pero yung asawa ko doon natutulog sa kabila ng puwan. Bumaba, baby! Dito ka! Paano kayo nagkakasya yung dalawa ni baby? Dito po siya. Dito ako. Hey! Shish!
ayusin ang pataya. Dito po yung kwarto ng kaibigan ng asawa ko. Lagay ng mga gamit. Tapos dun sa taas, dun kami natutulog. Tapos nagbibigay na lang kami ng konti para sa kuryente. Para di naman nakakahiya. Makikituloy. Hey, CR. May CR dito. Ito yung CR namin, kaso walang ilaw. Saan? Ito na. Ito yung kwarto. Nasaan? Kasi yung mga diaper. walang ilaw. So dito kayo nakikisi-CR? Opo, dito kami nakikisi-CR. Tapos dun sa taas, doon kami natutulog. Doon din kami kumakain. So itong ganito kalit na kwarto is nasa ano na to? 1,500. Opo. Hindi pa kasama yung tubig kuryente. Hindi pa po. Pero ngayon, ang binibigyan namin kahit konti sa tubig kuryente. Pero dito sa bahay, wala pa kasi wala pa kami So yung mga gamit nyo saan? Yung ito. Pwede pumayag na. Yung tubig na ginagamit namin. Bibigay lang kami kahit kaunti. Pampabawas doon sa pinabayad na may-ari dito. Naiinom din ba to? Hindi po. Ay, hindi. Hindi po. Panggamit lang po sa paligo. Ika lang. Yan, 8 months na po yung tiyan ko pero wala pa po talaga ako ultrasound at saka check-up. Mahal po kasi ngayon, sarap na sa pera. Seryoso? Hindi ka pa nakapagpa-check up? Hindi po, seryoso po. Kasi yung ilang araw na rin walang patama. Kaya hindi makapagpa-check up. Mga anak ka na. Oo nga po. Po kasi, mahal po kasi ngayon talaga ng ultrasound at saka check-up. Wala naman po ngayon libre. Wala kasi ngayon ditong public na pwedeng ultrasound. Sa labas talaga private. Magkano pa ata ngayon? 400 na tapos yung laboratory pa.
Kaya ba ito? Kaya ba ito ang ako? Baka po pagka pinalad baka next week mapapaltasan na bago mga anak. Pag pinalad. Hirap na kasi. Why would you incriminate yourself? Napaka-estupido naman nun. Kita mo si Duterte. 2016 pa lang panay na ang amin na siya ang mastermind behind sa extrajudicial killings na yan. Ang balita ko gagamitin ng ICC prosecutors ang mga self-incriminating speeches and statements ni Duterte laban sa kanya. Bobo rin no? I mean, sinong bobong nila lang ang mag-i-incriminate sa sarili niya? Si Duterte lang. Bobo Mga kababayan ko, maging tapat at mapagmahal sa inang bayan at sa inyong kapwa Pilipino. Hindi sa isang politiko o mga politiko na pilit kumokontrol ng ating lipunan. Mga kababayan ko, ang mga politikong humahalik sa puwet ni Rodrigo Duterte ay walang dudang walang pagmamalasakit sa kabutihan ng mga Pilipino. Sila ay walang pakialam sa pagdadalamhati ng mga pamilyang namatayan at naging biktima ni Rodrigo Duterte. Malinaw, napakalinaw na ang kanilang hangad ay ang pangsariling interes lamang. Yang mga pro-Duterte, yang mga Duterte fanatics na yan, na palasimba, maka-Diyos at may takot kuno sa Diyos, pero pabor naman sa pagpatay ng walang due process, ay mga ipokrito at ipokrita. Hindi ba? Mahiya naman kayo? Ang kakapal ng mga mukha nyo. Yan, nagko-compute ako dito kasi para bukas naka-ready na. Papasa na. Nasa si mister mo? Wala pa yung asawa ko may pinuntahan. Saglit, di pa na ako baka maya-maya pa. Baka pala ulam namin sa gabi. Kanina, prito, ngayon, nilaga naman. Para maiba. Baby. Sir nga pala yung kari ng kapitbahay namin. Kinaka ko muna kasi wala pa yung asawa ko Kukuha muna ako ng kaunti. Kasi maya-maya matutulog na kami.
Kain tayo. Ito. Ay, dumi na. Kabila. Hugasan. Kanin niya. Hindi naman yan. Kunti lang. Wala pa si Wendell eh. Kanin. Kanin mo. Kunti lang. Silang yan. Ikaw lang. Gusto mo na sa bibig mo. Wala na, isa lang yan. Bus na. Kunti lang. Kunti lang. Gusto mo na sa bibig mo. Umulat ka na. Come on. Hindi natin. Isa lang. Tulog na kami sir kasi yung asawa ko wala pa eh. Paga pa kasi ako bukas magpapataya. So meron tayong sira-ulong presidente na hindi sumusunod sa utos o sa mga utos ng Korte Suprema, ng kukulong ng mga taong nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin o mga saloobin at ng babaluktot ng konstitusyon. Impeach na yan. Impeach na yan, sira-ulo na yan. Kaya minsan gusto ko na lang mag-ride at mawala. Masyadong magulo ang ating mundo, ang ating lipunan. Maraming mga sira-ulong diktador.
Dahil hindi ka bumili mangga, yung senta ko lang. Rantay 3-11, Jay. Rantay 3-11. Wala. Kaya. Pass. Gawin mo na kasi titinan mo na yung baby ko. Bago ang pataya. Bakit? Ba't ka naiyak? Bakit? Ba't ka naiyak? Tumiyak. Ha? Naway ka? Hindi, paluin natin sila, no? Paluin natin sila, no? Tara, bibili tayo, dali. Tara, bibili tayo, dali. Tara, bibili tayo pagkain, dali. Tara, bibili tayo, dali. Dali. Tara, bibili tayo, dali. Tara na, dali. Ang late ako eh. Tara, bibili tayo. Bibili tayo. Kamusta yung araw mo ngayon, Rochelle? Kamusta yung pataya mo? Medyo pagod po. Pero ayos lang. Ikot ulit. Pabili po. Yeah, gabi na natin. Ayaw. Pabili. Oy, birthday! Oh, Kailangan marami lang ta. pabili. Pabili nga ako si... Ano? Tinapay nga po na yung Mari. Iting-ting mo. Ano pong organs po? Una nga po. 22 po lahat? 20 lang yan. Kulang pa po akong dos. Ano po ako, Maria? Ah. Ito po. Ay, naku. Ako na. Salamat po. Ha, nasaan sa taas? Ah. Magasin na tayo. Buksan natin. Taas na tayo. Upo tayo. Napataya pa si mama. Napataya pa si mama to. Dalang to. Okay. Rochelle, ano? Rochelle. Magandang hapon. Kamusta yung araw mo ngayon? Medyo okay, medyo pagod. Pagod, medyo pagod. Oo. Meron lang katanungan sa'yo. Sa nangyayari ngayon sa atin, sa mga bali-balita about sa ating mga
sa Pangulo ng Pilipinas o sa dating Pangulo, ano yung reaction mo? Yun nga lang. Kasi na medyo mahirap din na sa atin kasi sila nagdadala Mhm. ng mga dito na ginagawa sa bayan. Sa kagulo na yan, medyo kagulo talaga lahat. Apektuhan ba lahat ng ano? Oo, kasi marami ang rebelde, marami ang lalong maano yung pag-ano ng shabu, yun. Hindi na re-resolve Sa dahil sa pananaw mo. pag-rebelde ng mga tao siguro, pero dahil sa nangyayari din sa Pinas. Okay. Sige ito, Rochelle, kahit papano para may pandagdag puhunan yung asawa mo, no? Wala pa rin yung asawa mo ngayon? Wala ka rin. Hindi ko naabutan. Sige. Meron na akong ibibigay na cash money para makatulong sa'yo, ha? Saka sa pagbubuntis mo, hindi ka pa ba nakapagpa-check up? Hindi pa po. Yun nga, no? Yung sabi mo kahapon, Hindi pa po. mga anak ka, hindi ka pa nakapagpa-check up. Sige ito, may ibibigay ako pinabibigay ni Comrade Mark. Ha? Para makatulong. Sige, ito. Bibili ka maraming pagkain, ha? Pabili ka kay mami, ha? Ito. Sige, tanggapin mo na. Ganito. Bilang tayo, ha? Sige. Bilang tayo. Bilangin mo. Ikaw na. Okay. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5,000. Sige po. Pandagdag na rin. Pampacheck up na rin po. Saka Ayan. sa puna ng asawa ko sa kanyang pagmamahal. Sana magamit mo ng tama, ha? Ayan, si Sir Mark nanonood. Anong gusto mong sabihin? Salamat po kasi malaking tulong na po ito sa amin kahit kahit papaano. Pambili na rin po ng konting bigas. Yeah. Magpa-check up, ano? Pampacheck up na rin. Ultrasound. Pambili ng gamit ng bata, ha? Kahit kung may matitira, tabi. Okay? So, congratulations, Rochelle. Thank you rin sa time mo. Okay, ha? Thank you din po. Sige. Kami naman po, gusto po namin magpasalamat sa ating mga viewers and ating contributors na patuloy pa rin sumusuporta at walang sawang nagsusubaybay sa ating programa. At sana po magtuloy-tuloy po itong programa na ito para marami pa tayong mahihirap na matulungan sa panahon ngayon. Thank you so much! Thank you po.